Bago ako mag-eat. Ana lang din ka. Mabalik kayo din ba? Duty to God. Okay na natin? Girl Scout program. But before going back, para di kita Country maligo from and down, mankind. we go up. Okay? Let's go, everybody. Dito. Bulak na sila. Ano lang. Okay, everybody stand up. Stand up. We are volunteers, right? Do we love what we are doing right now? Of course we are. Do you love what you're doing right now? I can't hear you. Okay, everyone say, I love scouting. As a volunteer. As a volunteer, There is no turning back there is no turning back anymore. anymore. I love scouting. Oh, I love Alagi. scouting as a volunteer. There is no turning back anymore. Oh, I love scouting As a volunteer, there is no turning back anymore. Narinig kita sa Girl Scout, may mga singer, may mga dancer, actress. Okay, can you do that? Say, oh, I love. Make a love, please. Okay, say yeah, let's go. Oh, I love scouting as a volunteer. There's no turning back anymore. Oh, I love scouting as a volunteer. There is no turning back anymore. no, Never. Wow. No, never. No, never. There is no turning back anymore. Be you. Okay, one more. Let's go. Oh, ready? Sing. Oh, I love scouting as a volunteer. There is No turning back anymore. Oh, I love scouting as a volunteer. There is no turning back anymore. No, never. No, never. No, never. There's no turning back anymore. We're turning back na ha? Go lang na, go! Okay, thank you very much. Proceed. Yeah. Girls, welcome for laughing. Oh, very good. Sige. Kaya ka na. So, natay programs of the Girl Scouts of the Philippines. Natay ginapalo. So, what are these programs? This is anchored sa WAGS. Kasi ito means sa WAGS? World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Sa WAGS. Okay, anyway, this is the Girl Scout program. Finish siya sa mga level. And then, this provides opportunity for the Girl Scout to put to practice the promise and law and acquire knowledge, values, and skills to live righteous life and prepare them for the service and responsible citizens of the country and the world. So in everything na magplano ta sa atong mga himuon sa school, let us make the Girl Scout promise and law as our guide. Ni-shoot ba niya sa promise and law? Or wala ba niya siya nakatulong sa promise and law? I am pretty sure by this time, gawa na sa mga promise and law. Unya, ibalaan na niya. Okay. Exciting, it should be exciting, accessible, and learning-led. That's real. Okay. So, let's move. There are 5 age levels. Sa mga 5 age level. We have the Twinkler, Twinkler, Girl Star Scouts, Girl Scouts, Junior Scouts, Senior Scouts, and the Cadets. So, kagaw na ito na sila karoon sa
na sila. Si Twinkler is 4 to 6 years old. Practically, these are our current kindergarten students. And our star styles are 6 to 9. Kuha na to, that's grades 1 to grade 3. Okay? And after that, we have the 9 to 12 years old, that's junior. That's Grade 3 to grade 6. grades 4 to Grade 4, 5, 6. And our seniors are grade 7 Grade to grade 10. Okay. And then we have the cadet, the 15 to 21 years old, or the grade 12, 11 and 12, and even college students. Until they reach the age of 21, gitawag pa natin na sila nga cadets. Pag 22 na sila, they are now Cadets or considered cadets? as part of us. Titas na sila. So, kinsa pa may 21 diri karon? Naata? Once 21 na nga. 20 20 once. Ay, kung naman 21 diri, halang cadets pa kakita. Okay. The uniform, the GSP uniform. Later on, I will be discussing to you our uniform. But this time, ang uniform sa ating mga bata. Question. Tita Arlene, requirement ba gyud nga na ay Girl Scout uniform ang mga bata? Yes or no? It is encouraged. Encouraged, but not being imposed. Tita, wala, dili mo appeal. Kaya kung mga bata, dili ka afford o uniform. Ipa-join lang gihapon. We will not let the girls, dili na to, putlon ang iyang gana na mo join sa Girl Scouting. Tungod lang kawa siya uniform. It is highly encouraged for them to have the uniform. Pero kung di jud ka afford o uniform, pwede jud scarf lang. Pwede mo mag-solicit. White land scarf. Baboy dira. I did my first solicitation. That was the first ever solicitation I did when I was assigned in Upper Tignapuluan Elementary School under Debbie. Wala dito kapanaog ang mga girls ito sa syudad. 32 ka girls among gigala. Dito sa syudad, kapin ni Old Mammoth Rally, only 2 of them ang nakakanaog dito sa Cagayan de Oro. Kaya anak na sila teacher. Dito na sa sila po Carmen. So what we did, gusto mo dyan na sa lauban mo, umapil ni Old Mammoth Rally, ang first naman ma-join, i-apilin sila is council-wide camp. So wala na ni kwarta agto, i-agto si people. Nag-solicit. Nagsalit sa kuha ito na tayo kay Vice Mayor, anak ay siya man ako ito na sa ikan. And he said, sabi mong ni teacher, ako ko, gusto kong sakyanan. Sige, wala ka na listing kung pila ka mong bata kong dala. And they were thinking that I will be bringing the whole Upper Tignapuluan. Gipadalaan dito forward. Naku, kaayo. Only to find out na I only brought with me 4 Star Scouts. Isa na yung kamang, duha na yung Nekachuk leader. O diba, nagkawan-kawan among sakyanan. Pag-abot na sa Kukman Elementary School, galing Kanchaw. Sa Arlene, bro, tibuok ka ganyan, magidala mo niya. Naku kayo sakyanan. Nakatuon mo ang solicit because of the love of Girl Scout. After that, nakasulisit na sa amin, kaya dala na mong bata sa Mammoth Rally dihat sa Capitol Grounds. As I said, we brought with us 32 girls. One of the capture leader is sa rin parents. Dili man sila kabalik kung sa Cagayan de Oro. So, nag-show ko of video. This is Cagayan de Oro, dito ka mong adto, muna itong adtuan. So, after hapoy dito sa yung balik, hindi ko sa balik, balik sa Upper Tignapuluan. So, mga bata nang dito, nga-enjoy sa Capitol, nasa ubadi. After that, I said, tabok ta sa Sentrio. Pati ba niya
bata pa. Sorry. Okay na niyo. Thank you. So, nitabok me from Capital Branch to Centrio. Saan naman nagtabok? Itawag lang ko si RTA. Sir, ipatabok pro gud sir yung mga bata na igikan sa bukid o tabok na yung mga bata na yung mga bata. Nagsunog ka ng motorela. Pagsunod naman sa Centrio, tingnan mo ng dumo man sila tanan. Kaya maghumog din sila sa campus. And I said, hindi na hindi maghumog. Shoot! Sino man lang sa lugar? Ang lugaw! Nakitig pa na nakitigin ko, ayan na. So nanonood sila. Ano sila? Lagi, nagkaputan. Ha, pero kapag wait now. Kasi kaya mo. And I explain si tita na sensor and everything. Pag-anak na sila. That was some mabukat sa ako, Jude. Para sa akong pagpiling kay sa ako. Bringing these kids na wala dyan nabalangan sa syudad. Pabo sa sentri, nag-biyong-biyong nag-iba sa sentri. Sa kakanaw ka ng hagdanan, dagan. Okay? Sige, saan lagi mo yung abukit ko sa punto nga, gipangutanan ako sa security, ma'am, ano, balik-balik mo. Sir, di ka, mag-explain sa ko. Sige, basta naayan ako sa security, sa kakanaw. Kadugayan ipangguto. So, idala ni tita sa Jollibee. May magtatuo natin. Law pa kayo sa tita ba? Sa taga-akwarta. Order ka C1. I spoke to the manager. Sir, pwede mo tagaan ng isa ka linya? Busy yan ang Centrio. Kaya taga-bukid din sila, sir, explain sa ko. O sige ma'am, sure. So, tagaan, isa ka kahirap. So, C1. Lagi mo, palit ka, dili mo, kapit, ilang ihata. Hindi ba, what's your order? C1, hangkod. Tingalan ko kay, nag-anak na o ka, anak ang linya. Alam, sige, sa mo. So, teacher ha, ilang hunos kay gidagan. Kan sa teller di pa. Teacher ha, ilang hunos kay gidagan. So, I have to explain, ano na siya lang. O tuod man, nagbit-bit sila sa ilang C1. Jollibee man to siyang magurong tuog, pining, Soft drinks. fries. And then, pag ulit nila sa bukid, wala na mini-uban, syempre, half naman. So, katulad lang mama, ubang driver sa van, may nagdara dito. And I asked the driver pagkamante, Kuya, scrap na yung mga bata, Kuya. And then he said, Ma, picturean, ha? Gigan pagsugod, sa nila, istorya, nagabot na sila balan, sa istorya, nagabot na sila balan, istorya paghihapon, pagkalamin, yung po'y topic nila. And that was something that I am proud of. The last time, I brought them February, September na to, Girl Scout Week. Pagka February, I received my order. Kaman na order. And that was something na di ko kabalo. Kaya muna siya ang time na mag-investiture me. After the investiture is the family day. And I asked my principal from Debbie, Ma'am Debs, pwede ko mag-extend the leave for a week? Ay para humalun na ako ang investiture o ang family day. And I did. I never tell my girls, wala akong ako. So that was the time na to me, February 21 was ito, nanahog me. Dapat ka wala pa may sweldo si teacher. Suffer na din ako karoon pagkakas sa mga bata. So nakita na. Alaban na sa tumanang mo, wala kong kwarta ng mga bata. Gusto ako, sabay mo gusto may tabok na. Ato ng circuit kay padulang na kung saan ng mga kanan. Sana ka ng coins ito, nagulog. Pag ang mga bata na yun, lingaw na sila sa kerkay. The same thing sa Jollibee, wala ng murat. Papalo naman sila, ATI dito. Ang pinaka-last is, didala lang sa 7-Eleven, gipakaon o kami ice cream, o sila tanan ng tuod. No, hindi lang ice cream dali ha. Kaya matubod. Kaya nandan nila yung similar scoop. And that was the last time I saw them. Because I never said goodbye with them. Sa
to masay ka sa bukid, ma-attach siya sa community o sa mga girls. And that was also the first time na naghimo o Girl Scout na investiture. Giatuan yun mi sa taga-council dito. Kung pabalungog, kinsa niya ko dito, si Tita Luis, ang oldest na council board member. She was then 80 years old during the time. Nagsakay ang habal-habal ni Antulong sa among upper Tignampulunan. She was the former supervisor of Cagayan City, si Dr. Abuel. Alam siya ka-dedicated. So, why am I sharing you this? I'm not sharing you this because I wanted to brag, but I wanted to motivate each and every one of you to do good for our girls. Okay? Kaya ganyan sa bukid, di rin na ba? Anyway, going back, the GSP uniform, this is the twinkler. Duhala iyang, titas, let me emphasize this. There are only 2 uniforms of the Girl Scouts of the Philippines. There is no such thing as type A and type B. We are going to use the formal dress uniform and the active wear uniform. Duhala yun na siya. Tita, ako sa sunod, type B, yun na sa ako. We need to, saan mo na? And? Murag sa pulis ba, formal o Okay, formal dress and active wear. Ano sa mga gamitin ng active wear? If we do Outdoor activities. Okay? Ang ayun din scarf is color pink. Basta kay twinklers. So if you go to the Star Scouts, formal dress nila, and this is their active uniform. Ang active uniform nila mga titas, pwede sila maka-rubber shoes kung nag-out of doors sila. Okay. So, ang ilang colors sa scarf is yellow. Ang sa diferensya sa junior o sa Star Scouts, ang ilarang scarf. Kaya ang scarf sa junior is colored golden yellow. While ang sa Star Scout is yellow. Si Tita po, mag-yellow po. Natay lain no. I will discuss that later. Okay, this is the junior uniform and this is our cadets. Please take note that the formal dress of the cadets are blouse and skirt and without socks ang ilang closed shoes. Ang ilang active uniform is this one. Ang bago karon nga gi-release nga this is what we call the Bermuda glove, the Bermuda shorts. Ang karon ang bagong gigawas, last time we had our original cam, kanang ang pining Bermuda shorts wala na siya plain na siya like this. Pero ang pares na niya mga titas is the kanalisak na green. Kaya nga naman, mga girls na meron siya na mga artists na sila. Okay. So, ang cadet, the same thing. Ang diferensya lang nila is the scarf. Kung sa color sa scarf sa seniors. That's tangerine. Okay. Tangerine. Wala pa. Tangerine ba? Pero, orange siya. Orange ba? Pero tangerine ka na siya. And then, ang sa girls, ang sa cadet, ang edit kay, short na kaya, purple. So, in short, yung violet, purple. Okay, ato natin manan ha. Ang sa color sa scarf sa twinkler? Pink. Sa scarf? Yellow. Sa juniors? Golden yellow. Ha? Golden yellow. Wala ko golden egg. Ang sa seniors? Tangerine. Ang sa cadet? Purple. Purple. Okay, good. So, unsang Manila pag-join? Una, they will have to do the membership requirements. Dapat registered good sila. 50 pesos na registration.
school, we collected 60 with the permission of the PTA. Gina-explain with the permission of the PTA and our school principal. The 10 pesos, dito na siya na mag-ibigay ng standing school standing fund. Kaya asa man ang makuha ng pambayad kung mag-invest teacher, may palit sa Correct. kandila, may bayad sa kung invited guests and all. Like, kung may makuha mo na, inabi ako ng tubig. Itaw no? So, explain mo yun. There should be financial report. But technically, the 50 pesos will be given there to the council. Kaya punta na mga titas, pag ma-register ang mga bata, dapat na siya ihatag dayon nato sa council because si Bako na hitabo sa bata na amay na ginatawag dato nga A. Dili siya insurance ha, A. Tita Luis, pwede na po makuhaan ka itong A. Pila itong papel. Papel at doon sa membership. 2,500 ang di, ang katong masay pa no? Pila, ilang ma-receive sa membership nila. Nato niya. Tita Luis, nakita na ko na. So, sa 50 pesos, nanay ginatawag na ito nga burial assistance, hospital assistance, napagyan siya yung grave, simpa ko lang good Lord, o mga aksidente. Panangaan siya, only that, kinahanglan na ito na aksidente siya. Pwede siya outside sa scope sa activities sa Girl Scouts. Only that, we only have to give and to inform the council 15 days, within 15 days na nahitabukan ang bata. I-report nyo dato diretso sa council. Kaya after ang pag-report, maghatag gayon ang council of form. Ipangayon lang sa council are the original receipts of the hospital bill. The original receipt of the medicine. Okay? So, kinahanglanan. Sabi kinahanglanan sa membership. Ngalan sa bata. Before another. Ngalan sa bata, birthday of beneficiary. And then, magbayad ng 50, ihatod na ito sa council, hatagan na yun mo card. Membership card. So, sa ang council, di na ginasabuhatan ng resibo, kaya once you have the Girl Scout card, that will serve as your receipt. A member na juga sa Girl Scouts. Okay, after sa membership, then comes the investiture. Unsa man na si investiture? This is an official acceptance to the movement. Ang investiture is one of the ceremonies of the Girl Scouts of the Philippines, wherein you will have to have that one tomorrow. Saan na to? How do we go through the investiture? Then after that, mo join na din sila sa 8-point challenge at special programs. And then, you have to join the opportunities beyond the truth. Huh? Okay. And then, ang sabi ng opportunities beyond the truth ka na mag-join na sila sa mga activities. You will have your backyard camping. You will have your district camp. You will have your council-wide camp. And later on, you will be joining the regional camp. Excited? Yes. Last time we had a regional camp in South Cotabato. Dito mi sa South Cotabato. Hadlok kami na ang place, no? Pagkado na mga, I will be serving the regional camp in South Cotabato. May wala dyan itingog akong banda. No, makalitingog sa Cotabato. Lugod na, kung hadlok na kami na, maubat na.
And then, ako rin ako niya dito pag-camp inspection. Pag, ano na yun, pag-camping, dato sa time nihatod ko, din siya, okay, may naidiri, no? Ikapuhi, kaya ko nabali. Okay, you will be joining regional camp. Mind you, titas. Kung ang inyong enjoyment sa backyard camping o school-based camp, ita-extend na siya muna ka-enjoy ang regional. Okay, sige. And then after that, the 8-point challenge. Challenge of spirituality and well-being. And then we have the challenge of environment, wherein ang girls, they will take charge or take care of our environment. And then they will have the challenge of family life. Kaning challenge of family life, ang inunod ko dami nila ilang pamilya. Mind you, we are celebrating the Girl Scout Week from September 16 to 20. Ngano namatay Girl Scout Week? That was that time ay celebrate ang birthday sa atong founder. Kinsay founder na to? Josefa Lianes Escoda. Ang iyang birthday ay September 21. So, mag-adto ta sa Capitol Ground, mo na siya ang culminating activity sa Girl Scout Week. Naaman na siya mga activities per day. Pero knowing our matatag, na matatag and everything, fuse naman siya into one day. Kaya everyday naman mo yung activity na ihatag. So, di siya one day, ganun half day. Nga magtabok may ang girls. Giga sa Lunes, Martes, Mercuries, Huwebes, isama naman na siya in 2 hours. Basta lang magkita may sa mga bata. Okay, challenge of life, challenge of economic and self-sufficiency, wherein ang mga bata tuduan nato unsahon that they can make their entrepreneurship, and then the challenge of preparedness. This is the time tuduan ang mga bata how to do the basic first aid, which you are going to experience on or out of doors. Okay, then the challenge of preparedness, challenge of heritage and citizenship, and then the challenge of arts, the challenge of world community. At the same time, there are 4 posts of the Girl Scouts in the Philippines. The first post is the character and intelligence, handicraft, health, and service. Kini sa service, muna siya ang kumana ng tulong, makaserve na dayon ang girls. And then after that, the character and intelligence. I will not go through this because it's self-explanatory. As Robert Baden-Powell said, there is no teaching to compare with example. Can we read that one again? With an example. My dear troop leaders, we are the walking example of how a girl of the Philippines should act. As troop leaders, our girls will be looking up on us. Si Tita kay... So, teach ourselves to be a Girl Scout member. We are the walking example of the Girl Scouts of the Philippines. And that ends my topic for 9. Ay, nalang. This is what I asked from Tita Louise. Registration for girls are 50 pesos and for adults is 50 pesos. It's not si adult. Kita, mga troop leaders. Kita ang adult. Ang girls, ang mga, siyempre, ang mga bata. Ang atong registration is yearly. So kung nakapa-register sila August, next year, mo expire ko siya o August. Sa akong school, wala na lang mo ginatanaw kung saan ang mark sila nagbayad. Basta automatic na sa ako, pag next na school year, mag-ulikta na rin yung anak. Kung sa may naasa 50 pesos, this is membership registration, membership mutual fund assistance.
Awang ingon nga, paano siya ka insurance, dili siya insurance, assistance lang siya. In case na ay aksidente na hitabo sa bata, be it sa ilang balay, sa karsada, during the Girl Scout activity, or outside the Girl Scout activity, accidental death is 7,000. Di naman ito gusto no? Pero may nang nakibalita. And then natural death, kung natural lang yung pagkamatay, burial assistance is 2,500. And then, gingon na ako simba ko, kung may ma-rape, may 2,000 na ingatan assistance. And then, medical or hospital reimbursement, kanang na-accident ilang nabaabal sa road, nabanggaan, na-slide, 4,000 ang yung maximum. Because sa eskwelahan, mga dito, may namumo ang girl, tapos nagbani ang kamot, member na siya, member. Ay, dili. Member na ito. Hindi ko paano na? Parang tabi-akot ka kayo. Uy, sa'yo mga 4,000, di ba? 4,000. Ang ipangayon lang yun sa kuan, ang katulingin lang sa council, 15 days before, within 15 days, ma-report na ninyo sa council. Tawagi si council, tawagi si Tita Luis. Tita Luis, na po yung aksidente ng girl. Kasi ako himo, tagaan ng kanya na award. And then, ito na yung mga original receipts. Sa medicine purchased and medical prescription on the medicines are required. So, you will begin, this will be one of the main papels that you will receive. Kato, mga ipag-discuss na ito, mga tomorrow, kada mga ceremonies you will be given. I hope hindi na siya magtago sa inyong mga asan siya. Sige, si troop leader, I'll just run through. Kabalo na kayo sa si troop leader? We are the troop leaders, correct? Okay, say, run through lang tani. I am a Girl Scout troop leader. I, sumpayin. Start mo sa, I am a Girl Scout troop leader. Unsa na ka man? I am a Girl Scout troop leader. I am brave. She's brave. Ikaw ta. I am a Girl Scout troop leader. I am independent. Coaching for. Ikaw ta. I am a Girl Scout troop leader. I am kind. How about being kapita? I am a Girl Scout troop leader. I am ready to explore. Wow, ready to explore. I'm ready for the challenge. I am a Girl Scout troop leader and I am the walking example. Perfect. Walking example. Galing kapitan. I am a Girl Scout troop leader. I am confident. I am confident. Now, katutalan ninyong gihimo, that was the best answer. I inspire, I motivate, I innovate, I discipline, and I understand. Ingana dito mga troop leaders. Kinanglan mo inspire sa itong mga bata. No, masigdi na mo yung gihimo. Nice, hindi siya lang. Let us motivate them. Let us innovate. Innovate kita kung wala mo yung costume. Ang birahan na yung kilid-kilid, wala yung mga costume. Wala yung innovative. Okay, moving on. Who is a Girl Scout troop leader? She is an adult female volunteer who serves as a steward of the girls in the troop. And she's dedicated, responsible, knowledgeable on the stages of the child development, and willing to abide by the Girl Scout promise and law. Ingon na po ganina, tanan na itong activity should be anchored sa Girl Scouts promise and law.
Ganahan nagbutan na ng Girl Scout Pakisando. But I always tell myself, hashtag number 4. Ang sabi na si number 4, a Girl Scout is a friend to all and a sister to every other Girl Scout. Naiinisi sa pag-iisip ko sa ganito siya. Tapos sa kanilisip ko ako. Gusto po, gusto. Sige, pag-iisip ko, ano ka ba? Okay, let's go. Girl Scout Troop Leader leads by the Girl Scout Promise and Law and inspires Girl Scout under her care to do the same. So, ika nga, we cannot give what we do not have. So, kung kulang ng inspiration, pasagda na nato akong girls. But if we are motivated, our girls will also be motivated. Okay, moving on. What are the roles of the Girl Scout Troop Leader? Saka, give me one time. Saka yung role. Guide. Tagaan mo sa Yeah, model. Good example, guide. Be a leader. Wala. Wait. To inspire. Inspire. Let's move on. We are called Tita. Sa ganito, kay sa Girl Scouting, walay position nga atong dalon from wherever we are. Be in DepEd, wakoy kiber o pinsa ka sa DepEd, basta ka sa Girl Scouting, patas kang tanan. Okay, we are a friend, we are the guide, we are the caregiver, and we are the shepherd of the girls. So moving on, make sure that the girls bond and develop the leaders, handle problems. Hindi siya tanan choco na lang sa inyo. All responsibilities of Girl Scout, she needs to be creative, resourceful, and responsible. And she shows her girls know her. She enjoys the company of the girls. Lisukin ang pag-hipot ang chupira na di ka enjoy sa tuhimuon. And then this one, she gave her personal problems and concerns to herself. So, may I just move on to the content? Let's have the uniform. Mumove ko sa uniform na para kuha natin na siya. Troop Leader's uniform. Sa kanagayong ganina, we are the living example of the Girl Scouts, walking examples. So I'll just discuss with you the official business uniform. What I am wearing right now is an official business uniform. Okay? So when we wear our official business uniform, formal dress over the short sleeves, blouse. Vitaminda, please. Vitaminda, yung sa. Malang gusto na vitaminda. Kana si formal dress with short sleeves, blouse, uniform. Ito maganda ba? Ano yung kita? Wala siya. Wala siya. Yeah. Ang vitaminda is whole dress. What I'm wearing right now is another one, which is the blouse and skirt. Si Tita Minda, pinili ang bisunog. O, na siya whole dress, extended lang iyang against sleeves, tapos na siya overcoat. Naalam ko siya scarf. Kini atong scarf. What I'm wearing right now is the formal short sleeve blouse and skirt. Please take note that whenever we are going to wear our uniform, we should always wear black closed shoes. Black closed shoes. Hindi lang ka mag-gloves. Okay. With, kita, ginalan, magkuan, mag-high siguro eh, man. Nag-high ko pang mga anak ko na Pero black closed shoes, muna ang girl. Kinilay na itong scarf. Ang atong scarf, this completes our
uniform. Kini si pin, muna gitawag nato nga word pin, muna siya ang sign na member na ka sa Girl Scouts of the Philippines, and this should be placed at the upper right collar of our uniform. Okay? Please raise your hand if you have any questions. Sa left side is our position uniform. Kung sabayin yung position uniform right now, you are the troop leader. Nana siya ay troop leader's pin. What I am wearing right now is the credential trainer's pin. Soon, you will be wearing this one. I-discuss na sa inyo on your last day kung saan ninyo sa inyong progressive learning. Na makaad ko ng mga region and all. Okay? So, kinisat siya ang sa itong mga Muslims. Ginatugtan sila ng mga long sleeves kaya naano silang tradisyon. Pero wala pa gitugtan na hinuho na siya pants. Kurat kay ko itong naging huy, hindi na may nagpatahi o fitting kagay pants using the uniform code. Hindi siya pwede mga pitas ha. Okay, so this is what you call the official business uniform. Please raise your hand if you have any question kay para ma-clarify nito. Yes, kita. Uniform, kailangan sa lang. Okay, thank you for that. She's asking kung naabot yung anak ka na, pwede na isa kita. O, pwede na isa. Pwede na isa. Ako, I have two, pero hindi ko na gamiton. So, ato lang kanon na dapat ang uniform na to is knee level. Dili na kita magpa-iklit kung ayaw. Okay, so dapat na ginatawag ang alternate uniform. This is an alternate uniform. Ano sa aman ito gamiton? We are going to use this one when we do out of doors activity. Si na-shy medyo ba? Na-shy white na blouse na naay borda nga GSP, blazer siyang green, ang yellow pants is also green. Okay. Nakakalit sa kaisan. Paired with black closed shoes. Gihatagan na po away from the national nga si Rina. Rina man siya talaga ni. Pwede siya mapari sa skirt. Okay? Black closed shoes. And then, these are the alternate uniforms. And then this is also our active uniform. Which si Tita is wearing right now. What is active uniform? Black polo. And then, dapat kanyang pants niya na is actually green pants. Pero ginatugtan lang na pwede magamit ng jeans provided nga dili siya ipares o tattered jeans. Okay, titas? So, kanang inyong gisulong karon nga black, that's the new black polo. Kaya ganyan lang di pang sulog, mga daan pa man siya. Ang mga tawagan ng mahilo. Pero sige lang, kanang black. And then, this is the wala siya terno. Kasi ako, wala pa na ako nasulog akong terno. Asa na ako sa sulog? Okay. And then, these are the baligyan din siya sa mga Girl Scouts. Okay, this is our scarf. The one that I'm wearing. The quality siya, kanang ubay-ubay, wabuag, o dako with siya, bayamon. O, ato muna, when I bought this, papali siya, 380. I learned karon paano siya, 520. Si scarf. What? Scarf lang? Ingani ka naman sa scarf. Ngani nga naman siya kadako. Pwede siya magamit during emergencies. Simbakon na ay bata discussion, you can use this one. Pero hindi mo siya pwede sa iyong ulong at hindi mo siya decoration. Ang saan na siya, if we go along with this,
imong how to tie the adult scarf. Spread the scarf on a clean flat surface, fold into half. Sige, ganiyon na lang ako ha. Finish siya na ay marka nga Girl Scouts of the Philippines. Dili tanan side na ay marka. Ang ubang side, wala. So you look for the side na naa si Girl Scouts of the Philippines, tapos si logo, dapat dark. Sama man ninyo, inyo siya into triangle. Ayaw itutong kay pag-roll ninyo anak, maglabaw na sa sulod. So dapat, kaya siya mo kung flat na surface. So wala may flat surface. Let me just try if I can do it. Okay, ito lang siya from the center down until such time na kung mo magawas din siya. Anton, ito na lang tayo mapili. Nalagay mo mabili, no? Then after that, ibo na siya, ibo ka around your uniform under the collar. You have to do the square knot. Square knot is right over Right left, over left left, over right. left So over right, Right over left. left, Left over right. and then left, over right. And then siya. You will have that activity tomorrow. Okay? So, I know, pero later on, magdararan na ninyo. So, kabalo mo kung yun sa, if you did the right square knot, kung birahunan ninyo, nawala likumas. Okay? So, I hope things are already clarified regarding the uniform. And this one. We never fail when we try to do our duty. We also fail when we neglect to do it. So whatever is your mind right now, nag-ready ba mo for your girls? Naghunang-huna na ba mga girls ang girls? So sana na po ang girls. Do it. And it will become successful. With that, I say thank you very much, dear troop leaders.